andito siya, Idol, para makausap yung kanyang live-in partner dahil sa panlulokong ginawa sa kanya. Isa kasi siyang OFW, nagpapadala siya ng pera habang siya ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Meron palang kinakasama na si live-in partner na iba. Ma'am Cristina, gusto niyo po makausap si Mr. Jose Valdez? Pwede rin, kaso lang nagbaranggayan na po kami. Hindi, ito na po, kakausapin niyo muna. Mr. Jose Valdez, magandang hapon po sa inyo. Yes po, sir. Andito po si Ma'am Cristina Tahora. Opo. Ang kanyang reklamo, matapos mo raw ubusin yung kanyang pera, bigla mo raw siyang iniwan at meron ka na ngayong bagong kinakasama. So anong gusto mangyari, ma'am? Isauli niya sa akin kasi nga tinatanggi naman niya. 800 lang daw ang napadala ko sa kanya. Sa Magkano loob ba ng napadala mo? 250,000 kasi sa loob ng 3 years po yun. Ang laki naman. Mayroon mga papel, mga resibo, dala-dala ko ngayon, sir. Diyan. So ngayon, meron na siya ibang kinakasama. May asawa din, may mga anak pati. Dinala niya sa bahay ko. Inangkin niya, kanya na daw yung bahay. Kasi kumuha siya ng papel kung saan siya nagpagawa. Pero ang rights doon, anak ko nakapangalan. Mababawi natin yan. Mr. Valdez, unang-una, yung pong bahay niya, babawiin po namin para mapunta ulit kay Ma'am Cristina. Okay, sir? Ang totoo po nitong bahay na lote, hindi niya kanya. Rights lang po itong lote nito. Kaya nga, rights nga po. Pero yung rights na yun, nakapangalan po sa anak niya. Hindi po. Ganito po ang sistema po, sir. Tawagan niyo nga ulit, Odette. Masama ang signal. Sir, 3 years po, nagkilala kami ni si Valdez sa palengke ng Antipolo. Nag-uuling lang niyan, dinala ko siya sa amin. May bahay na yun. Nirenovate niya. After 8 years sama namin, nakaapunta ako ng Jeddah, nirenovate niya, pera ko. Kasi padala, ang dami resibo, dala ko dyan, oh. Okay. So, Mr. Valdez. Sir. Okay. Yung pangalan po sa rights ay Geraldine, na anak po yan ni Ma'am Cristina. Tapos ngayon, ikaw raw ay manguuling dati. Okay? Wala ka raw kadala-dala nung pumunta ka sa bahay niya, solamente backpack lang. Tapos pinarenovate mo rin yung bahay na yon, buti nga hindi mo sinunog at ginawa mong uling yung bahay niya. Ngayon, pinarenovate mo, pera daw niya, may mga resibo siya tungkol dyan. So kung totoo tong sumbong niya, ikaw ay manggagancho. Galit na galit ho ako sa manggagancho. Gagawin ko kapag mapatunayan to, susunugin kita at ikaw ang gagawin kong uling. Hindi po, sir, ang ko, kailangan na may explain ko sa inyo po yung tunay na ginawa yung tao sa akin. Sige po. May pisto po kami sa bayan ng Antipolo. Nagkaroon po kami ng relasyon, dinala po ako dito sa bahay na ito. Yung lote po na yan, nabili niya sa aptek na caretaker po dito. Habang nagtatagal ka ng relasyon namin, yung kanyang bahay binigay niya sa anak niya, ito naman kay Geraldine. 2 lote po ito, pinaghatian namin. Binayaran ko sa anak niya dahil nakanak po yung anak niya. Yan po ang totoo. Saan ka kumuha ng pambili? Ang pira ko galing po sa Antipolo dahil titinda ko ng uling po yan. Meron ka bang resibo na magpapatunay na yung pinambili mo dyan ay galing sa pagtitinda mo ng uling? Hindi, po yan. Kaya kung saan ang bibigay siya, 800, 200 lang yan. Ito sir, pera padala. Okay sir? May 12,000, may 8,000, may 3,000, may 2,000. Marami sir, may 5,000. Nagpapadala siya, sir. Inaamin ko yung nagpapadala. Kanina sabi mo 800 lang. Ngayon nung basahan kita ng mga figures galing sa mga resibo. Ako kasi tapos diyan nagpapadala. 2,000, nagbigay siya ng yan diyan nung birthday niya. Sir, wag na. Ito na lang po resibo sa harap ko na magpapatunay na talagang siya ay nagpadala at libo-libo po ito. Okay? So ngayon sir, ang tanong, ano nangyari sa mga perang ito? Binabayaran tubig ilaw. Pagkain ko na, nabigyan niya ako. Teka muna, akala ko ba nagtitinda ka ng uling? So pinapalamon ka pala niya, pinapadalan ka niya ng pera tapos yung pera pinapadala niya sa iyo para pagkain mo. Akala ko may trabaho ka. Hindi po nagtitinda ako, pero nagsara po yung palengke, dinala na po ako dito. Kaya nga, sir, yung mga pinapadala niya sa yung pera dito, mga libo-libong pera, inaamin mo ngayon na natatanggap mo, pinapambili mo ng pagkain mo. May utang dito yan. Hindi, wala mga utang. Ikaw sinungaling ka. Nagpadala akong pera para bayaran lahat ng mga kumpermeso. Ang dami-daming resibo nito, nakita na ni Barangay ito sa Mahabang Parang. Kaya pinawiin ako sa bahay, ayaw niya kong pawiin. Papaluin nila ako, sir. Hindi. Yung kabit niya na kapitbahay namin, may asawa doon sa likod, may mga anak padala-dala doon, tapos may bakal pang ganun. Sinungaling po yan, hindi niya inrespeto yung barangay namin po. Pinagawa ko po yung bahay na pera ko. Sinasabi sa kanya. Sinungaling po yan, asler yan sa kalukuhan doon po, sir.
Mga babae doon, pautangin niya. Pangalan ng babae, pero siya kumain pati. Di na niya ako pauwiin. Gamit ko. Wala yan, ang gamit mong konti, mga videoke, ganyan. Kulang pa yun dito sa Kasi nagpisto kami sa Morong, doon niya itinago ako dahil yung babae na yung anak ng babae, minulista pa niya. Kaya di niya mahiwalan yun. Mayroon siyang record dito sa mulista ng bata. Mr. Valdez, Child abuse po yan. naungkat tuloy ito mga baho mo. Kita mo Ito, yan? handwritten niya po sa DSWD ng Kaya di niya ako pauwi sa bahay. Kasi yung babae matapang. Pauwi sa bahay na ganyan. Kaya pinilit kong pinasok yung mga high-speed kong makina. Kasi di niya ako pauwiin. Yung babae doon, iharang niya. Iutusan niyang awayin ako. Parang lumayas. Nako, Mr. Valdez, ito meron kang yan? nahumingi ka ng patawad dahil nang halay ka. Kasi Sir? hinalay mo yung anak ng iyong kinakasama. So ngayon, hawak-hawak ka sa leg ng iyong kinakasama, hindi mo siya mahiwalay-hiwalayan. Kasi pag hiniwalayan mo siya, ididimanda ka dahil hinalay mo yung anak niya. So, Ay, hindi po. Hindi ito, totoo meron po din. yan. Ito, ano tong kasunduan? Sulat niya yan Pirma mo. Yan nakuha ko sa tatay ng bata. Kaya hindi niya mahiwalay yan dahil tinakot siya na kung bumalik si Valdisa kay Cristina Tahura, isumbong niya doon, ituloy ang kaso na yan. Nahugot lang daw yan, doon babae pinagtanggol siya. Kaya di niya mapalayas yung babae. Nasa bahay ko nakatira. So, ibig sabihin, itong si babae, kapalit ng Bahay. panghalay doon sa kanyang anak para makatira lang sa bahay. Pero hindi totoo po yan. Okay, mamaya na muna ito. So, paano ho itong mga pera pinadala niya po sa inyo nitong si Mrs. Cristina Tahora at pagkatapos, sir, pinambabae mo lang pala at masaklap pa nito, ipinatira mo ibang babae, nagmumukha tuloy siyang kawawa dito ngayon. Siya ang nawalan. Hindi ko pinatigil po yung tao na yan dito sa bahay dahil may bahay po sa sir. Okay. Sabihin yan, yung pinadala niya, ginagastos po. May albularyo po yan. Utang niya rito, akong lahat sumasalo. Lahat po tubig, ilaw, akong buwano po yan. At binibigyan ko pa rin siya ng kanyan sa Morong. Nandun yung mga gamit po lahat. Magkano ubang tubig ilaw, sir? Tubig 10,000 ilaw? po. Ito, may salaysay, kumpleto talaga ito. Sinungaling po yan. Inaaway nga nung kabit niya, yung barangay captain namin doon. Isa ka pa, sabi niya doon yung babae na yan. Dahil hinabol niya yung bahay ko, dahil inagaw nila yan Nagbalakad sila ng papel nang wala ako. Ibinta pa niya sana yun hinold ko lang. Tinawagan ko yung babaeng buyer doon. So, ano na pagkasunduan sa barangay? Balik ako sa bahay. Hinarang ako ngayon. Yung pinilit kong pasukin yung bahay, dinimanda nila ako illegal entry. Sir, hindi niyo pala sinunod yung usapan sa barangay na siya ay pinababalik na po doon sa kanyang pamamahay. Tapos nung bumalik na po siya para may sakatuparan na po yung agreement sa barangay, ididemanda niyo siya ng illegal entry. Paano kayo madidemanda ng illegal entry? Di ho ba meron kayo papeles para doon sa bahay na yun? Mayroon po, yung rights talaga. Sandali lang po. Attorney Paul Castillo. Magandang hapon po, attorney. Hello, good afternoon. So, Hello? sir, narinig niyo naman po yung usapan, Yes. So, sabi po ng barangay, decision ng barangay, matapos mapakinggan yung both sides, sabi ng barangay, sige, bumalik ka na doon sa pamamahay mo, misis. Yes. Okay na yan. Nung bumalik siya, dinimanda ho siya nitong si Mr. Valdez ng illegal entry, kasama nung kanyang bagong kinakasama. Paano ito? Oo. Hindi, ganito ho yan. Number one, kung hindi nyo sinusunod yung barangay, pwede kayo i-contempt nun, no? Pwede kayong i-penalize nun. Pero I heard kanina kasi, what happened was, nagpadala ng pera si Mrs. doon sa kanyang live-in, no? Opo. Alam nyo, sir, pagka hindi nyo ginamit yung pera in accordance dun sa inyong usapan, estafa ho yan, klarong-klaro, no? Mukhang ang usapan nyo ay para doon sa kanyang bahay, sa mga kagamitan. Kung pinambabae nyo lang ho, ay talagang estafa ho ito. Liban pa ho sa kaso ng estafa na inyong hinaharap, pwede rin ho kayo magkaroon ng violence against women. Kasi ho, dahil kayo ay live-in, kayo po ay makukonsider na may dating relationship kayong dalawa. So pasok na pasok kayo sa batas. No? Meron ho kayong kinukos na psychological and klarong emotional violence. So kaya kay Dami kaso Mrs. pala itong si Valdez. Okay, tapos po So tapos meron pa siyang child abuse ba yan? Yung child abuse. nanggahasa ho siya. Oo, panggahasa. So child abuse, maaaring ma-qualify pa ito sa rape or acts of lasciviousness. No? Depende sa mga particular na situation. So, ang ano talaga dito, yung pera na binabayad na binibigay ni Mrs. Kailangan ho talagang ibalik ito ni Sir. No? Pero sir, naawa ko dito kay Valdez.
kahit saan pa man siya anggulo titingnan natin, makukulong itong taong ito. Bakit kanyo, Yes. sir? Magdidemanda si Mrs. kapag hindi niya nakuha yung gusto niya. Tama, sir? Yes. Halimbawa nga po, pinagbigyan niya lang si Mrs. Sabi niya, sige, para hindi na ako mademanda ni Ma'am Christina, pagbigyan na kita, Miss Christina, sasabihin naman ng kanyang kalibin ngayon, hop, 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 yung anak ko, hinalay mo, ididemanda kita. O mamimili siya ngayon. Yun. Di ba? Anong gagawin nitong si Mr. Valdez? Meron siyang kasong rape galing sa kanyang bagong kinakasama. O pag Yes. pinagbigyan niya naman itong bagong kinakasama, may kaso siya ng istapa kay Miss Christina. Paano itong kalagayan niya ngayon? So, anong pipiliin niya? Mr. Valdez, big take ka na lang, Mr. Valdez. Wala kang pupuntahan dito. Left and right, may kaso ka. Sir, hindi ko totoo po yan, yung mga palatang niya sa akin. Hindi, makinig ka muna, Mr. Valdez. Kasasabi lang ni Attorney Paul Castillo yung mga kasong kaharapin mo. Pag ipupursu, pag itutuloy ni Ma'am Christina yung paghabla laban sa iyo. May kaso ka talaga. Abogado yung nagsasalita, okay? Hindi mo pwede nang kontrahin yan. Hindi po yan. Puro kasinungaling yan. Tumigil ka dyan. Yung tao na yan. Yung tao na yan, inuutusan mo, brainwash ka ni babae mo dyan. Sabihin mo, may pera ka dito, wala ka namang perang binigay. Nakita nga ni Sir Tulfo yung mga resibo dito. At saka yung sa barangay. Tapos na ito kinuwenta. Nabayaran ka, abogado mo pa eh. Bugado. Alam mo, Mr. Valdez, makinig ka. Tingnan mo kung ikaw ang may kagagawa nitong kasulatan na ito na pirmado niyo po sa DSWD. Sabi mo rito, ako si Jose Valdez, kusang gumagawa nitong salaysay at yung pag-amin nyo, pagsubo ng aking blank at paghawak ng aking blank, pinagawa mo sa bata. Grabe ka, Mr. Valdez. Patay kang bata ka, yari ka talaga. Tao na yan. Tapos dito, at saka dito, Mr. Valdez, sabi mo, kaya ako'y aalis na lamang. Aalis. Tapos kumuha siya ng ibang babae, ako ang palisin. O kahit puntahan nyo yan, sir, doon, talagang kawawa ako doon. Maliit na lang yung nangkin ko doon sa bahay. Pero alam mo, Ma'am Christina, mahirap talaga itong sitwasyon ni Mr. Valdez. Dahil nga po, may kaso sa inyo, pag pagbibigyan ka, may kaso siya doon sa... Po, naipit po yan. Ipit siya. So, paano itong advice mo ngayon, Attorney Paul, kay Mr. Valdez? Ang ano na lang siguro dyan, harapin niya na lang lahat kasi wala talagang choice, no? Kahit saan siya. Oo. Parang catch-22 eh. He does something. May Exactly. sasalihin siya sa kabila. Gawin niya ibang, sasalihin din siya. So, he has to settle yung kanyang obligation dito sa ating caller. But at the same time, harapin niya rin yung problema niya doon. No? Kung mag-proceed yung kaso na yun sa rape or kung ano man yung kaso na ipafile sa kanya. Pero tuturuan kita, Mr. Valdez, ha? Tignan mo, Attorney, kung tama itong advice ko, ha? Sige. Mr. Valdez, dito sa kaso ni Ma'am Christina, kompleto siya sa mga ebidensya. Okay? May mga resibo and all. Makinig ka lang. Whereas dito sa live-in partner mo, ang balita ko, dinukot na lahat ng mga papeles. O, pinadukot So, lang. wala ng paper trail. Lahat ng mga ebidensya, wala na. So, pag halimbawa naghabol itong bago mong live-in partner, madali mo nang idepensa ito na hindi ko kagagawa niyan o wala akong ginawang ganun. Nasaan yung mga katibayan? Wala na, paso na. Kasi at that time, nung mangyari yung insidente, hindi nila medico-legal yung kanyang anak at hindi niya pinablatter. Bagkus ang ginawa niya, pinagawa ka lang ng kasulatan na humingi ka ng sorry, di ba? At hindi mo na ulitin. So, ang tanging ebidensya lang meron, itong one piece of evidence na hawak-hawak ni Ma'am Christina. Now, kung ako sa iyo, pagbigyan mo si Ma'am Christina dahil siya may hawak na ebidensya, whereas itong bago mo kinakasama, nada, walang ebidensyang hawak against you, pwede mo siya malusutan. Tama ba ako, Attorney? Agree ako sa iyo, Rafi, no? Dahil mukhang kompleto nga yung papeles ng ating caller. Talagang mahirap i-deny yan kung kompletong-kompleto Yes. yung mga dokumento. Pero Yes. laban dun sa isa, kailangan niyang patunayan yung kanyang akusasyon. At kung wala naman siyang ebidensya, isang mahirap din ito. Lapse of time na eh. So, hindi na siya pwedeng magkaroon ngayon ng medical finding. Ang mangyari dito ngayon, he said, she said. Sasabihin niya, Yes, nirep ako oo. niya, sabihin, anong ebidensya mo? Oo. Diba? Wala, tama. Pero doon dito sa kanyang hinaharap sa posibleng estafa saka violence against women dito sa ating caller, dokumentado ito. Dokumentado. At, madaling patunayan. Okay, so Mr. Valdez, kung naiintindihan mo yung pinag-usapan namin ni Attorney, mas makabubuti, makipag-ayos ka kay Ma'am Christina dahil siguradong shoot na shoot, makukulong ka. Whereas dito sa iyong live-in partner ngayon, hanggang takot na lang siya, wala siyang ebidensya talaga. Kung ipursuin niya yung kaso against you, makakalusot ka. Pag-isipan mo na mabuti yan. Okay? Sir Tulfo, Opo. nung pinagawa mo namin yan sa mismo... Sir, wag na yung mga pinagawa. Basta't ang importante, sir, magdidemanda siya sa inyo. Sa korte mo ito sasagutin. Pag
ipaglaban ko sa abogado ko yan. Sige, paglaban mo sa abogado mo. Yun na lang. Yun na lang siguro. Karapatan mo rin maglaban, magkuha ng abogado. Tutulungan namin siya, Mr. Valdez, na ikaw ay madimanda. Okay? Po, sige, harapin ko na lang po yan. Pikin man yung mga ano mo, yung papel na ginawa-gawa dyan. Ang mga kapitbahay lahat, witness na ikaw ay gumagawa, nilalakad mo sa pera ko rin, ay ina-apply mo doon. Sino yung napirma-pirma niyan? Ang ugat niyan, anak ko ang bumili ng rights. Itinanan lang kita po. 2004. Itinanan mo siya. Tinanan ko sa bahay. Nag-uuling lang po yan. Ikaw ang nagtanan sa kanya. Nagtanan. Nagpakpaglanda lang. Ngayon, puro ukay-ukay ang damit. Bakit mo siya tinanan? Kasi, di na siya tanggapin sa pamilya niya. Tiniwan din niya. Kasi ano yan. Teka muna. Mrs. Ma'am, maganda ka, mistisa ka. Gwapo ba ito? Kalbo po. Oy, ba't mo pinatulang kung kalbo? Hindi, matino siya noong di ba nasunog yung market dati, matino siya hanggang 2011, naka-abroad na ako, doon na siya gumawa ng kalokohan. Kaya mo siya tinanan kasi matino pa siya noon. Tino pa. Kahit na kalbo. Opo. Ngayon, hindi na siguro kalbo, baka nagpawi. Lalong kumalbo. Lalong kumalbo? Ba't Opo. na lalong kumalbo? Sa problema, ang dami. Kasi naipit na siya doon sa Kalbo na nga, paano makakalbo pa yung kalbo? Lagas na lahat dito. Sa ilalim, sa Opo. baba. Oo. Mr. Valdez, anong sagot mo doon na ikaw raw itinanan lang ni Ma'am Po. Christina at nung tinanan ka raw niya, mag-uuling ka raw at mabaho ka raw. Nagripak-ripak po sa likuran ng palengke. Dugyot po yun. Demoralize. Hindi ako tinanan yan. O anong tawag doon? Nasabi ko, mayroon akong rights doon na binigay ng anak ko. Sumama ka dahil hindi ka na tinanggap sa mga anak mo rin. Dahil kahit mga lalaki, pinapatulan mo. Ha? Silahis ka po. Pinapato niya lalaki. Ha? Ba't ka ganun mata ni Ma'am? Oh. Grabe. Yan na po, maubos na oras natin. Opo, thank you Sige, po, supportive. Sir Tom po. Attorney Paul. Maraming salamat ha. Salamat Thank po, you. Attorney Paul, sa inyong No problem, advice. anytime. Magandang hapon po, Anytime. Attorney Paul. Thank you Thank po. you. Good afternoon.